Isang nakakabahalang insidente po ng pambubuli sa loob mismo ng paaralan ang ngayon ay umaani na matinding reaksyon mula sa publiko, mga magulang at maging sa Senado. Dahil viral po ang video ng isang estudyante mula sa Kinarayan Elementary School sa Ilocos Sur na pisikal na sinaktan umano ng kanyang mga kaklase. Ngunit bago po natin talakayin ang legal na aspeto ng isyong ito, panoorin po muna natin ang kumakalat na video, pero paalala po sa ating mga kada, mga susunod po na eksena ay hindi angkop para sa mas batang audience at sa mga sensitibo sa ganitong uri ng kaharasan. Panoorin po natin. Diba, meron tayong ini-issue na warning against minors watching this video, pero yung mga minors din po ang sangkot. At dahil po sa video na ating napanood, umuusok po ngayon ang diskusyon ngayon sa Senado kung dapat nga bang papanagutin hindi lang po ang mga batang nambubuli, kung hindi pati na rin ang kanilang mga magulang. At sapat pa ba ang umiiral nating Anti-Bullying Act? Para sagutin po ang mga katanungang yan, kasama po natin ngayong umaga si Attorney Ira Nicole Diestro. Good morning, Attorney. Welcome. Good morning, po. Ms. Pia, at good morning po sa mga kada na kasalukuyan ay nanonood. Okay, napanood nyo naman po, Attorney, ang video na yan. At ayon po sa Anti-Bullying Act natin, ano pong mga provisions ang pwede nating i-apply dyan sa base po dun sa video na napanood natin? Okay, so bago ko po sagutin yan, syempre dapat po muna natin maunawaan yung Anti-Bullying Act under Republic Act number 10627. So kapag titignan po natin yung batas, nakasaad po doon na dapat ang mga eskwelahan o mga paaralan ay meron silang mga policies upang ma-address ang bullying sa loob ng campus, and meron din dapat reporting mechanism para kapag may mga nabiktima ng bullying ay magawa po nilang mag-report sa paaralan. So nakasaad po dito yung mga, specifically nakasaad po sa mga provisions ng batas na kung paano yung guidelines para ma-address ng school yung bullying within the campus. So, in-enumerate po ba or kinilatis kung anong policy dapat ang ginagawa ng mga eskwelahan about bullying? Kapag titignan po kasi natin yung batas, more on policies lang yung nakalagay, guidelines. So kumbaga yung paaralan mismo yung gagawa nung specific details with respect sa kung paano nila i-address yung bullying sa loob ng paaralan mismo. So, kanya-kanya to. Kanya-kanyang parang way of addressing the bullying incident. Opo, Per kapag school. may guidelines lang na nandun sa Republic Act 10627. Okay, so kayo po ba, what do you think? Sapat na po ba? Kasi ngayon, dinidebate ngayon sa Senado kung sapat ba tong Anti-Bullying Act na ito or dapat nang i-appeal? Personally po, sa aking opinion, meron naman na po tayo mga existing laws addressing yung mga gantong mga pangyayari. So, more on implementation na lang po siya with respect dun sa mga agencies na required na magsagawa ng mga policy upang ma-address yung bullying. So sa ganito pong pagkakataon, katulad po na napanood natin sa video, ano dapat, according to the law, ang ginawa ng mga involved na agencies, katulad ng paaralan at yung mga administrator at mga teacher? Kasi during school hours po ito nangyari. Nakitang-kita naman natin na it's also inside the school premises, at di umano ay meron pa daw na teacher na nakakita nito pero hindi naman niya pinigilan. So dapat po yung paaralan, umaksyon po sila once nakita na nila na merong bullying nagaganap. What kind of action should they have done? Dapat po kinausap po nila yung biktima at the same time yung mga nambully, kasi po nasa Right batas. there and then, no? Sana Yes man lang po. pinigilan nila, first of all.
Kasi po nakasaad naman sa batas iniiwasan po natin ang pambubuli. So dapat po umaksyon na po mismo ang mga guro kung may nakakita man at ang mismong paaralan. Okay, so hindi nga sila umaksyon, hinayaan nila itong mangyari. Ano ngayon ang pananagutan ng eskwelahan, ng principal nito, ng mga teachers involved dun sa mga classes na ito dahil para bang hindi nila pinigilan, nangyari sa kanilang during their time of supervision. Ano ngayon ang pananagutan nila? Nakasulat po sa batas na ang paaralan, once ang estudyante o menor de edad ay nasa loob na ng paaralan, meron po silang special parental authority. Correct. Special kasi ang parental authority pa rin ay nasa magulang. Correct. Pero once nasa paaralan na ang bata, ang menor de edad, meron ng obligasyon ang mga guro, ang paaralan upang mag-alaga sa mga estudyante na nasa custody nila. So sa ganong pagkakataon po, kung hindi po nila magawa na alagaan ang mga estudyante na nasa paaralan, maaari po silang makasuhan ng civil action for damages. Okay. So, ano po ang maaring mangyari dito sa mga ito kung sila po ay makasuhan ng civil cases? So, Pagbabayarin lang sila, administrative, ano po ba to, penalties? Kapag mapatunayan po na totoo ngang negligent ang paaralan sa pag-address ng bullying, maaari po silang mapatawan ng damages, meaning magbabayad po sila ng certain amount, depende po sa korte, para ma-compensate yung biktima. Okay. How about, do they still keep their jobs as principals and as teachers? Yun naman po ay sa kung paano na i-address ng school, yung kung paano nila internally ididisiplina yung teachers na involved. Okay. So, the teacher, merong disciplinary action. Pero, depende na rin, sino pong magde-decide ang korte natin? Sa ano na po iyon, sa ganitong pagkakataon po, syempre merong rules sa loob ng paaralan with respect kung paano nila didisiplinahin ang kanilang mga guro, ang kanilang mga empleyado. So sa ganitong pagkakataon po, ang paaralan na po ang bahalang dumisiplina sa gurong involved. Okay, Attorney Ira, paano naman po yung mga batang ng bully? Kitang-kita naman natin yung kung sino-sino sila. Ano po ang maaaring pananagutan ng mga batang menor de edad? So, meron po kasing dalawang klase ng liability na nasa batas. Meron pong criminal, meron ding civil liability. Nakasaad po sa batas na ang mga minor de edad ay generally exempted sila sa criminal liability. Pero sa civil liability po, meron silang pananagutan. Kaso lang, considering na minor de edad pa sila, ang pananagutan po ay ipapasa sa kung sino ang may custody sa kanila. So gaya po ng nasa video, ang may custody po ay ang teachers. At gaya na nabanggit kanina, ang teachers po ay may special parental authority, ang paaralan ay may special parental authority over the students under their custody. So, pwedeng sagutin ng mga teachers bilang the temporary supervisory authority ang criminal liability. Civil liability po. Civil lang. Kasi ang minors ay generally exempt sa criminal liability. Yung mga guardians nila hindi. Ang parents naman po, since meron silang parental authority over their children, nakasaad po sa batas na meron po silang subsidiary liability, meaning kapag hindi makakompensate nung person primarily liable sa gantong pagkakataon ang paaralan, ang magiging liable po ay ang parents. Pero ito po ay with respect sa civil aspect lamang ng kaso. Kaya naman pala tinatalakay sa Senado na maging ano na rin. So meron din pala silang liability kasi ang sinasabi nila baka pwedeng pagawa na lang sa parents ang community service, kung ganyan, gawin silang also accountable. But they're already accountable. Yes po, sa civil code po ng batas. Okay, so ano ba yung dinedebate nila sa Senado? I think yung more on criminal aspect, kaso lamang po
as mentioned earlier, ang mga kabataan ay exempted sa criminal liability. So nais nilang patawan ng criminal liability ang mga parents ng bullies. Ganun po ba Kung yun? gusto po, kasi ang mentioned po, community service po ang nais ng mga magulang. That is, dinidiscuss po yon sa criminal aspect ng batas. Okay. So, bilang gabay po sa mga magulang at estudyante, ano po ba dapat talaga ang kailangan nilang gawin? Kayo na po, attorney, manggaling na po sa inyo, ang kailangan nilang gawin para kapag may nangyayaring pambubuli or actually also kung paano po mape-prevent? Kasi, diba, maybe we should also ask a psychologist, what should a victim of bullying do? Fight back? Not make dispansin, diba? But you po, as an attorney, ano po ba dapat ang gawin ng mga magulang na victims ang mga anak sa bullying incidents? So sa mga magulang po, sabihan po ninyo ang inyong mga anak na kung sakali mang maging biktima sila ng bullying, ay huwag po silang mag-atubiling magsumbong sa inyo o kaya sa school. Sa mga magulang naman po, kapag nalaman po ninyo na ang anak po ninyo ay naging biktima ng bullying, ay i-report po natin agad dito sa school, at kung hindi naman po a-actionan ng eskwelahan, ay maaari po tayong mag-report sa DepEd. Kasi meron naman po tayong available remedies na nasa batas upang ma-actionan ang mga gantong pangyayari. Pero attorney, base po sa inyong sariling experience, sa inyong karanasan, nagpa-prosper po ba ang mga pagrereklamo ng bullying incidents? Meron naman po mga cases na nagpa-prosper po ang bullying. Meron po tayong mga jurisprudence na na-address po ang mga gantong kaso. At napaparusahan ang Opo, meron naman po. ang mga bullies? Kasi po parang, syempre, you can't, hindi mo rin po ipasawalang bahala yung fact na kapag nireport mo ito, magkikita-kita na naman kayo, tapos baka mas maagrabyado pa yung biktima in the end. So ano po yung pwede mong, I guess, some kind of reassurance na ito po ay matutugunan ng mga authorities natin? Huwag po tayong matakot na mag-report kasi meron din naman po tayong makakapitan na jurisprudence na cases na nagro-rule in favor dun sa mga nabully at na hold liable ang mga paaralan na nag-fail sa pag-alaga sa kanilang mga estudyante na under their custody. Tama. Kasi pag manatili po tayong tahimik tungkol dito, yung mga negligent na mga teachers, yung mga negligent na school administrators ay hindi po talaga mabibigyan ng karampatang penalties, 'di ba? Or administrative action. 'Di ba? We send our kids to school to learn paano sila matututo. They can't even feel safe. 'Di ba? Kaya attorney, para po sa mga nais kumonsulta pa sa inyo or mga ilangan ng tulong ninyo for these kinds of incidents, paki-remind po sila kung paano po kayo pwedeng makontak. Maaari po kayong mag-message sa aming Facebook account, Dagsaan Monterde Castillo Law, or pwede rin po kayong mag-email sa contact@dmclawph.com. Oo, at para naman po sa ating mga kada, pag nakita naman po tayo ng something like this, an injustice happening right before our eyes, or a crime being committed right before us, ibaba naman po natin yung mga cellphone natin. I mean, in this particular case, buti na lang din dahil hindi nagsumbong yung teacher, mga school authorities about the bullying incident. Nalaman natin to dahil nag-viral yung video. Paano naman po yung mga nakatingin lamang, 'di ba? Hindi man lang pigilan. 'Di ba? Let's not be bystanders. 'Di ba? Let's actually do something about it to stop it. Kaya mga kada, malinaw po,
ang pambubuli po ay hindi simpleng away bata lamang. Ito po ay isang seryosong usapin na may malalim na epekto sa physical, emotional, and mental state ng isang bata. Kaya kung kayo po o ang inyong mga anak ay nakakaranas ng pambubuli, huwag pong manahimik, magsumbong, makipag-ugnayan at humingi po ng tulong dahil ang bawat boses ay mahalaga sa pagbuo ng mas ligtas na kapaligiran para sa ating kabataan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.